Ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin. Napapawiin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda, at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi rin nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon na makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pag-upo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan.
napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Tension will lead us to blessedness. It channels on the gospel values. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maging mabuti. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maging banal. Lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos na maging santo. Kaya ng mga imahin na sa ating altar at labas ng ating simbahan. Naging tao din po sila. Namuhay bilang tao at mayroong depekto sa buhay. Sa biyaya po ng Diyos, sa awa po ng Diyos, sila'y naging mabuti. Sabi po ng isang famous novelist, the only real sadness, the only real failure, and the only great tragedy in life is not to become a saint. Ang pinakamatinding pagkakamali ng tao sa kanyang buhay ay hindi po siya maging santo o banal. Kilala po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang kahinaan ng bawat isa. Alam ng Diyos yung ating pagkukulang. Tulad na lamang ni San Pedro, isa sa mga apostoles ni Jesus, sa iyong taong duag. Duag dahil takot niyang harapin yung mga taong umuusig sa kanya. Tinawag po siya ng Diyos, sabalit dumating ang pagsupok sa buhay niya. Una po siyang umalis. Iniwan niya po ang ating Diyos. Sa diyong tao na itinanggi ang Diyos 3 beses. Takot po siyang lumubog sa dagat dahil sa kakulangan ng kanyang pananampalataya. Si San Agustin naman, siya po ay produkto ng luha ng kanyang ina. Nagdasal po ang kanyang ina for 30 years para po sa kanyang conversion. Dahil ang batang ito ay napaka-playboy. Gusto lamang yung sarap sa buhay. Gusto lamang yung ayahay. Takot po siya sa hirap. Si Saint Teresa of the Child Jesus, siya naman yung santa na matigas po yung kanyang ulo. Sa murang edad, gusto niya po pumasok sa konbento para maging alagad ng Diyos. Ayaw papasokin dahil sa kanyang edad. Alam niyo po, gumawa po siya ng paraan, pinaglaban niya po
nasa paglilingkod natin sa Diyos ay hindi po basihan ang edad. Pinaglaban niya po. Kaya po, nasaan po sila ngayon? Kasama po nila ang hanay sa mga hanay ng mga banal. Kaya pwede po natin sabihin, pwede, at lahat pala ay pwede sa Diyos. If they were given the grace to become model of faith, we too are all potentially capable of becoming like them. Everything is grace. Ang lahat po ay biyaya ng Diyos. Ako po ay 54 years old. Alam niyo po, sa aking edad, ako'y nangarap din na maging banal. Ako'y nangarap din na maging santo isang araw. Matayog po yung aking pangarap. Sabi po ni Lord, huwag muna. Dahil may kulang. May kulang. Kailangan pa yung bait. Alam niyo po, brothers and sisters in Christ, hangarin po natin, pangarapin natin, ipagdasal po natin na igawad ng Diyos ang biyaya sa bawat isa para gawin tayong banal, kalugod-lugod, mapalad sa harapan ng ating pamilya, ng ating kaibigan, at sa harapan ng Diyos. Kailangan natin ito yung mga tensyon sa buhay. Dahil ito po ang nagpupush sa atin para palagahan ang kaloob ng Diyos, para mapasa atin ang kabaitan ng Diyos. Dahil ito ang daan, ang susi sa buhay kabanalan. Ang tension po na aking tinutukoy, ito'y walang iba kundi yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Ito yung ating mga pagtitiis. Ito yung ating paghihirap sa buhay. At dahil dito, pinatatag tayo ng Diyos. Itinuturo lamang ng Diyos ang tama para lumitaw ang tunay na potensyal na sundin ang kalooban ng Diyos. Kapag malampasan natin ang mga tensyon na ito, we will see the miracle of God unfolding. We will see the love of God unfolding. Takot si Pedro na siya'y usigin. Ngayon, naging haligi po siya ng ating simbahan. Playboy, San Agustin, ngayon namumuhay na siya sa kalooban ng Diyos. Si Saint Teresa of the Child Jesus, patigas ang ulo, ngayon po ay naging patron ng mga misyon. Nagdadasal sa mga taong naglilingkod sa Diyos. After po ng kailang conversion, sila po'y inuusig ng bawat isa. Maraming taong hindi po naniniwala sa Kanya. Inuusig po silang lahat. Sabalit, yung ating mabuting balita, sinasabi, mapalad yung mga taong inuusig sa pangalan ng Diyos. Nasa kanila ang buhay na walang hanggan. Ang malayang pagsunod ng mga banal, ng mga santo, sa yapak ni Kristo at walang hanggang pag-ibig ng Diyos
ang siyang naging daan upang tayo'y maging banal sa mata ng Diyos. Sa ating pagsasabuhay ng mga banal na kapalaran, katulong natin ang mga santo. Patuloy na nagdadasal para sa atin upang tayo'y mapabilang sa kaharian ng langit. Kayo, saan kayo pwede ilagay ng Diyos? Nasaan ang inyong pwesto sa kaharian ng langit? Tayo ba ay karapat-dapat pumasok sa kanyang kaharian? Itinuturo po ng ating kapistahan ngayon. Handa nating ialay, handa nating ibigay ang sarili alang-alang sa ating Diyos, Ama sa langit. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Diyos, Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang bayan ng Diyos dito sa lupa. Pag-isahin natin ang ating mga panalangin at mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa pangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia, ng lakas upang makapamuhay ng matuwid. Dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kabanalan at biyaya, inaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng panalangin ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang madakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manayang kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay. Sa pagkain namin bilang pagparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkalobong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayoy iniloob mo ang iyong tampo, ang mga mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming inang Jerusalem. Natitipon ang mga kapanalig natin. Sa iyong masaya kaming dumudulog, sapagat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayoy natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Siya ay naghandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin hindi kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisaawit ng papuri sa Diyos nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kang bukal ng tanang kabanalan. Ket sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganito matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbanyan pa natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pamasibahang laganap sa buong daigdig, puspusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalay mo rin kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po'y dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos, Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus, tapayin natin na Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilaming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad man niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandang loob na aming pinakikinabangan
kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makapagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga, sa Archdiocese ng Lipa, bininghasik sa mabuting lupa, alalaong baga, bunga ay sagana, Batanggenyo man, may pusong dumamay agad, at may kusa tuwing kagipitan, taknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanat po't aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhen ng Kaysasay, o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Salamat sa sa Diyos. Diyos.